Kinorner ka ng 3 grupo ng mga ekotibo sa isang sulok. Salitan ka nilang pinipilit na amuyin ang mababaho nilang medyas. Kung hindi ka papayag, ikakalat nila sa internet ang sikreto mo tungkol sa pagtulong sa isang matandang babae na tumawid sa daan. Dahil nakita mong marami sila at malalakas, hindi ka na nakatanggi. Akala mo pagkatapos nito ay titigilan ka na nila. Pero hindi mo inasahan. Napinilit ka pa nilang maging boyfriend ng bawat isa sa kanila sa loob ng isang araw. Sa katagalan, hindi mo na kinaya. Ang dahilan ay, nag-transmigrate ka sa katauhan ng isang kontrabidang mayaman sa isang nobela. Kasabay nito, nakakuha ka ng isang key system na nagpapalakas sa iyo sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang diary. Habang mas marami at mas pasabog ang isinusulat mo, mas malalaking gantimpala ang makukuha mo. Upang hindi basta-basta mabalian ang buto ng bida sa nobelang ito. Wala kang choice kundi isulat ng husto ang iyong mga kakaibang hilig. Noong natanggap mo ang gantimpala mula sa system at tuwang-tuwa ka. Hindi mo alam na ang mga bidang babae dito ay nababasa pala ang malaswang diary na isinusulat mo. Sa sandaling ito, isang babae ang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan. Nakapikit siya habang hinihintay ang traffic light. Ang biglaang pagpreno ay nagpamulat sa kanya. Tiningnan niya ang relong may diamante sa kanyang pulso. Kinakalkula ang oras. Bigla, sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang isang bagay sa tabi niya. Isang diary. Wala naman ito rito noong sumakay siya. Saan kaya ito galing, nagtataka niyang tanong. Nang tingnang mabuti, ang kulay dilaw na takip nitong gawa sa katad ay may bahagyang gintong kislap. Sa isang tingin pa lang, naramdaman ni Liu Ruyan na hindi ito ordinaryong bagay. Sa kumikinang na diary, nakasulat ang 4 na salita, maingat na tala-arawan. Nang makita ang pangalang ito, kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Ang maingat ay tumutukoy sa kanyang fiance. Si Su Chen, ang panganay na anak ng mayamang pamilyang Su sa Jiangsheng. Bagamat mayaman ang pamilya nito. At sapat na para sa isang tulad ni Liu Ruyan. Pero ikaw mismo ay tamad, mahilig sa luho at walang silbi. Matagal nang hindi maganda ang tingin sa iyo ni Liu Ruyan. Ang pag-alis niya ngayon ay para pumunta sa bahay ng mga Su at makipaghiwalay ng engagement. At itong diary. Sakto pang lumitaw sa sasakyan niya sa panahong ito. Siguradong isa na naman ito sa mga kalokohan mo. Habang tinitingnan ni Liu Ruyan, lalo siyang naakit sa misteryong bumabalot sa diary. Sa huli, hindi na niya napigilan at kinuha ito upang basahin. Nag-transmigrate ako. Ang unang pangungusap pa lang ay nagpangisi na kay Liu Ruyan. Nag-transmigrate. Araw-araw ka lang kumakain, umiinom at nagsasaya, kaya nasisiraan ka na ng bait. At nag-transmigrate ka pa raw sa mundo ng isang nobela? Anong kalokohan to? Ang mundong tinitirhan ko sa loob ng 20 taon ay isang nobela? Pero teka, ang kakaiba ay, itong malaking libro na kumikinang, ako lang ba ang nakakakita? Medyo mahiwaga. Sa bagay, itong fiance kong si Liu Ruyan, kahit medyo malamig ang ugali, ang ganda niya talaga. Lalo na iyong mahahabang binti niya, gustong-gusto ko talaga. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam kapag nakasuot na siya ng stockings. Hindi niya inakala na ikaw, na laging magalang sa kanya, ay may ganito kapangit na iniisip. Talaga nga namang ang mga taong kunwari idisente ay may mas maruruming pag-iisip. Sayang lang at itong si Liu Ruyan, puro negosyo lang ang nasa isip. Wala nang ibang alam. Isang purong babae. Sa huli, isinama siya sa harem ni Shura Chenzi. Ang buong yaman ng pamilyang Liu ay sinakop. Ang kinahinatnan niya ay naging isang palamuti na lang. Palamuti? Kalokohan, malamig na sabi ni Liu Ruyan. Ako ang mag-isang nagtaguyod sa buong negosyo ng pamilyang Liu. Paano ako magiging isang tangang babae na parang palamuti lang? Ano ba tong mga pinagsusulat mo sa diary na ito? Ang Chenzi na nabanggit sa diary ay kasalukuyang nagmamaneho para kay Liu Ruyan. Hindi niya napigilang iangat ang kanyang ulo at tingnan ito mula sa rearview mirror. Gwapo nga si Chenzi. Pero siya raw ang magiging lalaki niya. At sasakupin pa ang yaman ng pamilyang Liu. At magkakaroon pa ng harem? At isa lang siya sa mga babae sa harem na iyon? Dahil lang medyo gwapo siya. Isang oportunista na magiging isang maladyos na big boss na may libo-libong babae sa harem.
Isang kahibangan. Ang nilalaman ng diary ay mukhang hindi ka panipaniwala. Para kang lasing na nagsasalita ng kung ano-ano. Pero ang paraan ng paglitaw ng diary ay nagbigay ng kaunting pagdududa kay Liuruyan. Posible kayang ang mga nakasulat dito ay mangyayari talaga sa hinaharap. Kung hindi lang dahil sa pagsusulat sa diary araw-araw para makakuha ng gantimpala, ano tong si Liuruyan? Nakakaabala lang sa bilis ng pagsusulat ko. Gusto ko nang lumayo sa bida at sa mga bidang babaeng ito para tahimik na lumakas. Nang makita ang bahaging ito na tahimik si Liuruyan, lahat pala ng ipinapakita niyang kabaitan sa kanya ay pag-arte lang. Tawag ka ng tawag sa akin ng tanga na Liuruyan, maghintay ka. Pag pumunta ako riyan, may paglalagyan ka. Pinabilis ni Chenzi ang takbo ng sasakyan. Sa sandaling ito, ikaw naman ay nakahiga lang sa kama. Tinitingnan ang mga gantimpalang bigay ng diary system. Isa-isa mo itong inabsorb. Habang ginagawa mo ito, may kumatok sa pinto ng iyong kwarto. Sir, nandito na po si Miss Liuruyan. Malamig kang sumagot, alam ko. Pero sa totoo lang, masaya ka. Agad mong kinuha ang diary at mabilis na nagsulat. Itinala ang masayang sandali na ito. Mabuti. Ayon sa kwento, nandito si Liuruyan ngayon para makipaghiwalay ng engagement. Sana walang maging aberya. Bilisan mo nang makipaghiwalay. Anong cool na ate? Kung sino man ang gustong magpakasal sa kanya, sige lang. Ang gusto ko lang ay lumayo sa mga bidang ito at tahimik na lumakas. Pagpasok pa lang ni Liuruyan sa pintuan ng bahay ng mga Su, bigla siyang napatigil. Mula nang buksan niya ang diary, para na itong anino na sumusunod sa kanya. Ang dating blankong pahina ay biglang nagkaroon ng mga salita. Paano mo nalaman na nandito ako ngayon para makipaghiwalay ng engagement? Ako lang ang nagdesisyon nito, wala akong pinagsabihan. At walang kakaiba sa kilos ko bago umalis kanina. Kung sasabihing hula lang, masyado ka namang matalino. At sa tono mo sa diary, parang sigurado ka. Alam mo na ba ito noon pa? Paano nangyari yon? Posible kayang isa ka talagang transmigrator. Hindi pa siya tapos mag-isip. May bago na namang lumitaw sa diary. Pero sa orihinal na kwento, nang marinig ng pamilyang Su na gustong makipaghiwalay ni Liuruyan, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para mang-api. Ang kilos na ito ang nag-trigger sa special skill ni Shura Chenzi, ang Rimald War God. Sa kanyang aura na ang babae ko, poprotektahan ko, inilabas niya si Liuruyan mula sa bahay ng mga Su. Sa mata ng tangang babaeng yon, naging hero saves the beauty pa ang dating. Haha, hayaan mo siyang maging isa sa 99 na babae sa harem ni Chenzi. Nang mabasa ito, kumuyom ang kamao ni Liuruyan. Tawag ka ng tawag ng tangang babae. Sobra ka na. Hindi niya napigilang lumingon. At tingnan si Chenzi na nasa likuran niya. Sa pag-iisip nito, bigla siyang nakaramdam ng inis kay Chenzi. At nang maisip ang sinabi sa diary na may 99 pang babae sa harem si Chenzi. Napakasama. Ruyan, anong problema? Tanong ni Chenzi nang mapansing nakatigil lang si Liuruyan sa pintuan ng. Nang marinig ang boses ni Chenzi, lalo pang nainis si Liuruyan. Huwag ka nang sumunod sa akin sa loob. Ako na ang bahala. Iniwan niya si Chenzi sa labas. Pero nang makita niya ang kahon ng singsing sa kamay ni Liuruyan, hindi niya napigilang umangat ang gilid ng kanyang labi. Ang laman ng kahon ng singsing na iyon ay ang engagement ring na ibinigay mo kay Liuruyan 3 taon na ang nakalipas. Mula nang sila ay ma-engage, hindi pa kailanman isinuot ni Liuruyan ang singsing na iyon. Kung ano ang gagawin niya sa pagpunta sa bahay ng mga Su ngayon, ay hula na si Chenzi. Kahit hindi pumasok, ayos lang, naisip niya. Sigurado siyang ang babae niya ay makikipaghiwalay ng engagement ngayon. Sana lang ay pumayag ang pamilyang Su na kanselahin ang kasunduan. Kung hindi, kapag nagalit si Shura, dadanak ang dugo. Sa kabilang banda, sa loob ng sala. Lumabas ka mula sa iyong kwarto. Upang mapanatili ang iyong karakter, nagpanggap ka pa ring parang isang tuta. Naging aligaga ka kay Liuruyan. Bilisan mo nang makipaghiwalay. Kung tatanggi ang mga magulang ko, siguradong kakampihan kita. Tutulungan kitang makipaghiwalay ng engagement ngayon. Habang pinapanood ang iyong pagiging aligaga, lihim na napangisi si Liuruyan. Ang galing mo talagang umarte.
Sa diary, tawag ka ng tawag sa akin ng itang ang babae at gustong-gusto mo nang makipaghiwalay. Pero sa harap ko, nagpapanggap kang sobrang ma-in-love. Tahimik ka lang niyang pinanood umarte. Maya-maya, hindi mo na natiis. Naaalala ko sa kwento, nagmamadali si Liuruyan. Pagpasok pa lang, inilabas na agad ang singsing para makipaghiwalay. Bakit ngayon iba sa nakasulat sa nobela? Wala kang magawa, kailangan mong itulak ang kwento. Sinadya mong magpakita ng pagkagulat at pagtataka. At tumingin sa kahon ng singsing sa kamay ni Liuruyan. Ruyan, 3 taon ko nang ibinigay sa iyo itong engagement ring, pero hindi mo pa kailanman isinuot. Dala mo ito ngayon para ba ako mismo ang magsusuot sa iyo? Anong nangyayari? Hindi ganito ang takbo ng kwento. Pati si Chenzi na nakikinig sa may pintuan ay natigilan. 3 taon kang naging tuta, ni hindi mo man lang nahawakan ang kamay ni Liuruyan. Ngayon, magkakalapit na kayo. Bilang bida sa sitwasyon, natulala ka. Hindi to tama. Saan nagkamali? Nang makitang nakatayo ka lang at hindi nagsasalita. Iniabot ni Liuruyan ang kanyang kamay, senyales na isuot mo sa kanya ang singsing. Ang mga mata ng buong pamilyang Su ay nakatuon sa kanila. Wala kang choice kundi kunin ang singsing at hawakan ang kanang kamay ni Liuruyan. Nang magdikit ang inyong mga kamay, para kang nakuryente. Ang lambot at init ng kamay niya. Ang sarap sa pakiramdam. Sa unang pagkakataon na maging ganito kalapit sa isang lalaki. Umiwas ng tingin si Liuruyan, ayaw niyang makita ng iba ang namumula niyang mukha. Alisin Evdengi marumi mong kamay. Isang malakas na sigaw ang kumuha ng atensyon ng lahat. Dahan-dahang pumasok sa sala si Chenzi, namumula ang mga mata. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit. Dumiretso siya sa sala. Ruyan, hindi mo kailangang magtiis ng ganito. Maayos na ang negosyo ng pamilyang Liu, hindi na natin kailangan ang tulong ng mga Su. Makipaghiwalay ka na. Huwag ka nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanila. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa direksyon ni Liuruyan. Dahil biglaan ang pangyayari, hawak mo pa rin ang kamay ni Liuruyan. Ang magkadikit ninyong kamay ay nagpangit-ngit sa kalooban ni Chenzi. Nangahas siyang hawakan ang babae ko. Naghahanap siya ng kamatayan. Bumalik sa sarili si Liuruyan. Kumunot ang noo niya at mukhang nainis. Chenzi, anong pinagsasabi mo? Habang nagsasalita, lalong naguluhan ang isip niya. Ito ang eksaktong nakasulat sa diary. Lumabas nga si Chenzi. At inaakala niyang babae niya ako. Mukhang may hiwaga nga talaga ang diary mo. Samantala, hindi na napigilan ng pamilyang Su. Sino ka ba? Kailan pa naging karapatan ng isang driver na makialam sa usapin ng pamilyang Liu? Mga gwardiya, paalisin niyo siya. Dahil nabasa mo ang nobela, alam mo ang lakas ni Chenzi. Siya si Shura Chenzi, ang pinakamalakas sa mga urban novels. Ang mga bodyguard laban sa kanya ay tiyak na mamamatay. At sa pagkakataong ito, kapag sinaktan ng mga bodyguard si Chenzi, bibigyan lang nila siya ng pagkakataon. Ayon sa orihinal na kwento, mababalian ka ng buto sa binti. Nang makitang papalapit ang mga bodyguard, humakbang ka at pinigilan silang lahat. Umalis na kayo. Ayoko nang makisali sa gulo ninyong mga bida. Wala talaga siyang balak agawin ang babae. Gulat na gulat din si Liuruyan. Nagulat siya dahil ang mga sinabi ni Chenzi ay eksaktong katulad ng nasa diary. Lahat na nangyari ngayon ay nakasulat na sa diary mo. Kaya ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang dating walang kwentang lalaki. Isa na siyang transmigrator. Kung gayon totoo rin ang nakasulat sa diary na malilin lang ako ni Chenzi at magiging isa sa 99 niyang babae sa harem. Nang maisip ang kahihinatnan niya, lalo niyang kinamuhian si Chenzi. Tanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na sa bahay ng mga sungayon din. At huwag ka nang magpapakita sa akin. Gulat na napatingin si Chenzi kay Liuruyan. Ruyan? Paano mo nasabi sa akin yan? Impossible. Siya ang babae ko. Hinding-hindi niya ako tatalikuran. Tumingin siya sa paligid. Biglang naintindihan ni Chenzi. Pinoprotektahan ako ni Ruyan. Nasa teritoryo tayo ng mga Su. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ko. Ang hindi niya alam, hindi ko kailangan ng proteksyon. Ako si Shura.
Ruyan, huwag kang matakot. Kahit buong Jiangsheng, wala akong kinatatakutan. Mga langgam lang sila, hindi mo kailangang matakot. Nang marinig ito ni Liu Ruyan, lalo siyang nasuklam. Ang buong Jiangsheng ay mga langgam sa paningin niya. Ilang taon kong pinaghirapan para maitatag ang pamilyang Liu sa Jiangsheng, tapos tatawagin niya lang ng mga langgam. Ang kilos mo ay kasuklam-suklam. Kung hindi ka pa aalis, tatawag na ako ng pulis. Ikaw na kanina patahimik sa gilid ay nagulat. Anong nangyayari? Hindi tugma sa orihinal na kwento. Hindi ba dapat matutuwa si Liu Ruyan ngayon, hahayaan si Chenzi na hawakan ang malambot niyang kamay at umalis sa bahay ng mga Su? Bakit papunta sa kakaibang direksyon ang kwento? Matagal nang kasama ni Chenzi si Liu Ruyan, kaya alam niya ang ugali nito. Sa reaksyon ni Liu Ruyan, kung hindi pa siya aalis, tatawag na nga ito ng pulis. Kahit isa siyang syura, hindi niya kayang labanan ang batas ng pinakaligtas na bansang ito. Ruyan, alam kong may mabigat kang dahilan. Huwag kang mag-alala. Ang babae ko, poprotektahan ko. Ayon sa kwento, may gusto na si Liu Ruyan kay Chenzi. Pero bakit hindi lang niya sinigawan si Chenzi, kundi nanatili pa sa bahay ng mga Su at hindi umalis? Gusto mo bang manatili para sa hapunan? Umalis na si Chenzi. Natauhan na rin si Liu Ruyan. Napansin niyang hawak mo pa rin ang kanyang kamay. Pero hindi mo pa rin isinusuot ang singsing sa kanya. Naalala niya ang nilalaman ng diary. Talagang gusto niyang lumayo sa aming dalawa ni Chenzi. Kakaiba to. Itong singsing, ayaw mo bang isuot sa akin, o ayaw mo lang bitawan ang kamay ko, sarkastikong sabi ni Liu Ruyan. Ate, bakit ka pa umaarte? Sa kwento, inis na inis ka sa akin, di ba? Bakit sa kritikal na sandali hindi mo maintindihan? Bilisan mo, isuot mo na ang singsing kay Miss Liu, Suyang Master. Nahihiya ka pa ba? Dahil sa panunukso ng lahat. Wala kang nagawa kundi isuot ang singsing sa kamay ni Liu Ruyan. Su Chen, maganda ba ang singsing na to sa akin? Tumango ka, nagpapanggap na humahanga. Nang makita ang iyong pagkukunwari, lalong nainis si Liu Ruyan. Tinawag mo akong tangang babae sa diary mo. Hinding-hindi ko susundin ang gusto mo. Gusto mong makipaghiwalay? Hindi ako makikipaghiwalay. Pagkaalis ni Liu Ruyan, nawalan ka na ng ganang kumain. Tumakbo ka pabalik sa kwarto. Isinara ang pinto at palihim na nagsulat sa diary. Diyos ko po! Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano nang nangyayari? Akala ko makakalayo na ako kay Liu Ruyan ngayon pero hindi na naman siya nakipaghiwalay. Ang mas nakakatakot, nang lumabas si Chenzi, ayon sa utak baboy ng tangang babae, sa orihinal na kwento, dapat siyang matuwa at sumama kay Chenzi. Pero ngayon, puno ng pagkasuklam ang mga mata niya nang tingnan si Chenzi. May mali. Siguradong may bug sa sistema. Teka, naalala ko, bukas sa party, may eksena rin si Chenzi at isa pang bida. Si Xumayaoji ng pamilyang Xu, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Dongsheng. Bago pa man makasal, nabalo na siya. Kawawang Xumayaojin, ilang araw nang ginugulo ng mga siga. Ang hindi niya alam, ang mga sigang iyon ay inutusan ni Chenzi. Pagkatapos takutin si Xumayaojin, biglang darating si Chenzi para maging bayani at labis na magpapasalamat si Xumayaojin. Bukas, sa party ng mga mayayaman, gagamitin ni Chenzi ang tiwala ni Xumayaojin, lalagyan niya ito ng droga, at ang mangyayari ay mangyayari na para makuha ang magandang babae. Si Liu Ruyan na nasa gitna ng isang meeting ay napatingin sa diary. Wala na ang kanyang atensyon sa trabaho. Nang makita ang tungkol kay Xumayaojin, nanlaki ang kanyang mga mata. Kilala niya si Xumayaojin ng pamilyang Xu. Namatayan ng asawa bago pa man makasal. Pagkatapos noon, laging inaapi ng mga kamag-anak ng Xu. Pero matatag si Xumayaojin. Kahit nasa huli ang pamilyang Xu sa 4 na malalaking pamilya. Sa sarili niyang lakas, naitatag niya ang pamilyang Xu sa Jiangsheng. At kontrolado na niya ang buong pamilya. Alam na alam ni Liu Ruyan na si Xumayaojin ay isang babaeng may matinding pamamaraan. Pati ang ganitong babae ay mapaglalaruan lang ni Chenzi. Napakasama talaga ni Chenzi. Para makuha ang gusto, gagawin ang lahat, kahit magdroga pa. Isang napakababang uri ng tao. Samantala, sa isang 5 palapag na marangyang villa,
Si Xu Mayaojin ay nakaupo sa hardin sa rooftop, umiinom ng tsaa at nagbabasa ng libro. Sa maliit na mesa, ang mahiwagang diary ay kumikinang. Ibinaba niya ang libro. Medyo nagtaka si Xu Mayaojin. Nag-update ang diary. Isa rin siya sa mga nakakabasa ng diary. Dati, binabasa niya ang diary mo na parang nanonood lang ng isang palabas. Pero hindi niya inasahan na sa update na ito. Tungkol na sa kanya ang nilalaman. Pagkatapos basahin ang nilalaman, nagulat si Xu Mayaojin. Kung dati, iisipin niyang puro kalokohan ang nakasulat sa diary. Pero ang pinakamahalaga, 3 araw na ang nakalipas nang makilala niya si Chenzi. Ang dahilan ay iniligtas siya ni Chenzi mula sa mga siga. Dahil biyuda si Xu Mayaojin. Sobrang ingat niya sa kanyang reputasyon. Ang insidente ng panggugulo ng mga siga ay hindi niya ipinagsabi kahit kanino. Pero alam niya ang tungkol dito. Gabi na. Sa ibang bahagi ng Jiangsheng. Nakita ng iba't ibang bidang babae ang iyong diary. Marami sa kanila ay mula sa mga mayayamang pamilya. Lahat sila ay curious at excited para sa party. Kung sa party ay talagang mangyayari ang sinabi sa diary. Marami itong mapapatunayan. Ikaw na matutulog na sana. Biglang nagulat sa malamig na mekanikal na boses sa iyong isipan. Binabati kita, host, sa pagkuha ng gantimpala sa pamamagitan ng pagsusulat sa diary. Instinctual perception, passive skill. Ang instinctual perception ay kayang maramdaman ang kabutihan, kasamaan, at mga nakatagong panganib. Dahil sa pagsusulat sa diary, nakakuha ka talaga ng gantimpala. Mukhang isa itong passive skill. Kasabay nito, malakas niyang naramdaman ang isang matinding sama ng loob. Ang sama ng loob ay napakalayo sa kanya. Si Chenzi. Nang maramdaman ang benepisyo ng skill, lalo kang ginanahang magsulat. Wow, lumalakas ako sa pagsusulat sa diary. At nakuha ko pa ang kakayahang maramdaman ang kabutihan at kasamaan ng isang tao. Ano na pinagkaiba nito sa pagbasa ng isip? Nang makita ni Liu Ruyan at Xu Mayaojin ang diary, pareho silang nagulat. Sa isang paupahang bahay sa labas ng syudad. Pagkagising pa lang ni Chenzi, naghahanda na siya. Para makadalo sa party ngayong gabi. Gumastos siya ng malaki. Nagrenta siya ng mamahaling suit. At inayos ang kanyang buhok. Nang maisip si Liu Ruyan, medyo naguguluhan pa rin siya. Ano kaya ang hindi masabing dahilan ni Ruyan kung bakit ganoon ang trato niya sa akin? Pero kailangan kong bilisan ang progreso kay Xu Mayaojin. Ang pamilyang Xu ang namamahala sa import-export trade. Napaka-professional nila. Kung gusto ng kanyang Shura Legion na makapasok sa bansa mula sa ibang bansa, kailangan ng tulong ng pamilyang Xu. Ang pagkuha kay Xu Mayaojin ay katumbas ng pagpapalakas ng sarili niyang puwersa. Ngayong gabi, determinado si Chenzi na makuha si Xu Mayaojin. Dapit hapon, nagsimulang dumami ang tao sa party. Ang mga bigatin sa mayayamang bilog ay isa-isang pumasok. Bakit wala pa si Su Chen? Hindi nila alam na nagsusulat ka pa sa diary sa bahay ng mga Su. Anong party? Puro mga baboy lang naman yan. Mayayamang bilog daw. Kung sino nang gustong pumunta, sige lang. Basta ako, hindi ako pupunta. Nag-update ang diary. Hindi na pinansin ang kasalukuyang ginagawa, agad itong tiningnan ni Xu Mayaojin. Hindi siya darating. Isang bakas ng pagkadismaya ang lumitaw sa mukha ni Xu Mayaojin. Plano ko pa namang obserbahan ka ng palihim sa party na to, hindi ka pala darating. Ngayong araw, ididikit ko ang sarili ko sa desk na to, maliban sa pagsusulat sa diary, wala akong ibang gagawin. Hindi ako pupunta kahit saan. Hayaan niyo akong lumakas ng tahimik. Sa mga lugar na may mga bida, huwag niyo akong isama. Habang masaya ka, hindi mo alam na si Liu Ruyan ay papunta na sa bahay ng mga Su. Nang makita ang nilalaman ng diary, si Liu Ruyan na nasa pintuan na ng party, ay nagpa siya na bumalik at pumunta sa bahay ng mga Su. Tawag ka ng tawag sa akin ng tangang babae at gusto mo pa akong iwasan. Kung ano ang ayaw mo, yun ang gagawin ko. Hanggat hindi mo na ako ituturing na tangang babae. Tumunog ang doorbell ng villa ng mga Su. Nang makita ng butler na si Liu Ruyan iyon, pinapasok niya ito. Sir, nandito po si Miss Liu. Hinahanap daw po kayo. Ha?
Hindi ba't nagsimula na ang party? Anong ginagawa niya rito? Isang masamang kutob ang pumasok sa isip mo. Gagawa ka sana ng dahilan. Sasabihin sa butler na may sakit ka. Pero hindi mo inaasahan na si Liu Ruyan ay nakatayo na sa pintuan. Dati, si Liu Ruyan ang pinakaayaw na lumapit sa'yo. Hindi ka pa pumupunta sa party kaya sinadya kitang sunduin. Sunduin ako. Hindi kasi hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon, hindi ako makalabas. Gusto mo sanang magdahilan para manatili sa kama. Pero narinig ng tatay mong si Su Zhenyuan ang sinabi ni Liu Ruyan. Bigla siyang lumitaw sa harap mo na may dalang pamalo. Ngayon din, lumabas ka. Nang makita ang ugali ng tatay mo. Wala kang nagawa kundi sumama kay Liu Ruyan sa sasakyan. Tumingin si Liu Ruyan sa labas ng bintana. Iniisip kung dapat ba siyang magsimula ng usapan para mabawasan ang awkward na katahimikan. Pero biglang nag-update ang diary. Palihim kang nagsusulat sa diary. Para lumakas, ginagamit mo ang bawat libreng oras para magsulat. Dahil nasa labas ka, hindi ka makapagsulat gamit ang panulat. Pero hindi ito hadlang para magsulat ka sa isip mo. Kailangan kong magreklamo tungkol sa tangang babaeng to na si Liu Ruyan. Bakit ba ako ang ginugulo niya? Kung sino nang gustong pumunta sa party, sila na lang. Dati, si Liu Ruyan ay deadma lang sa orihinal na may-ari ng katawan ko. Inis pa nga siyang makita to. Bakit ngayong ako na, naging proactive siya? Pero reklamo lang to, ang ganda talaga ni Liu Ruyan. Nakakasilaw sa unang tingin, hindi nakakasawang tingnan. Grabe. Lalo na yung mga binti niya, hindi ko ma-imagine kung gaano kaganda pag nakasuot na ng stockings. Hindi ko na to pwedeng isipin, baka tumayo na to. Nang mabasa ito, namula agad ang mukha ni Liu Ruyan. Hindi niya namalayang inayos niya ang kanyang mga binti. Hindi alam kung paano ilagay. So, hinahangaan niya pala ako. Pero pagkatapos, nakaramdam ng lungkot si Liu Ruyan. Lahat ng gusto niya ay ang itsura at katawan ko. Pag naiisip niya ba ako, wala man lang ba talagang tunay na damdamin? Bakit puro itsura ko lang ang hinahangad niya? Tumingin siya sa labas ng bintana, ang dismayadong mukha ni Liu Ruyan ay makikita sa salamin. Hindi mo man lang ito napansin. Abala ka sa pagsusulat sa iyong diary. Kung katawan ang pag-uusapan, kailangang banggitin ang ganda ni Xumea Ojin. Kahit isa siyang biyudang hindi pa nagagalaw, ang asset ni Xumea Ojin ay ang kanyang malaking hinaharap, ang sarap tingnan. Pakiramdam ko, para akong aabot sa langit pag nahawakan. Si Liu Ruyan na kanina ay malungkot dahil wala kang damdamin para sa kanya. Nang makita ang bahaging ito, ang kanyang lungkot ay naging galit. Nanggigigil siya. Ako ang fiance mo. Katabi mo lang ako. Pero nasa isip mo ang ibang babae. At yung babaeng iyon pa mula sa pamilyang Xu. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Pero nagpanggap siyang walang alam. Sa loob ng party, si Xumea Ojin ay patuloy na binabasa ang update ng iyong diary. Pagkatapos basahin ang nilalaman, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mabuti. Kahit transmigrator ka man o hindi. Base sa mga maruruming isip na to, pareho ka pa rin ang dati. Hindi talaga nagbabago ang mga lalaki. Matagal na kayong hindi nagkikita. Pagkatapos basahin ang diary, lalo pang naging excited si Xumea Ojin para sa pagkikitang ito. Dati, ginamit mo pa ang maruming paraan ng paglalagay ng droga para lang makuha si Xumea Ojin. Ang alitang iyon ay hindi pa rin makalimutan ni Xumea Ojin. Naghahanap lang siya ng tamang pagkakataon para makaganti. Bilang isang babaeng nakapasok sa pamilyang Xu. At ngayon ay namamahala na rito, makikita kung gaano siya kahusay. Sa panlabas, tapos na ang alitan ninyo. Pero sa totoo lang, naghihintay lang siya ng tamang oras. Tiyak nagaganti ako. Tungkol naman kay Chenzi na nabanggit sa diary. Natural na nag-iingat siya. Para maiwasan ang anumang aksidente. Mula nang magsimula ang party, hindi siya uminom ng kahit anong alak. Wala siyang ininom na kahit anong likido sa party. Nag-aalala na baka malagyan ng droga. Pero kahit anong hanap niya, hindi niya makita si Chenzi. Kahapon, tinanggal ni Liu Ruyan si Chenzi. Siguradong wala siyang karapatan at paraan para makapasok sa party ngayon. Baka hindi naman laging tama ang diary na ito. Habang nag-iisip,
Biglang napatingin ang mga tao sa may pintuan. Sinundan ng tingin ni Xumea Ojin at nakita ang dalawang pamilyar na tao. Pumasok na sina Su Chen at Liu Ruyan. Dahan-dahang naglakad si Xumea Ojin palapit sa dalawa. Miss Liu, Yisu, bakit ngayon lang kayo? Medyo nagtaka si Liu Ruyan. Kahit magkakakilala silang tatlo. Hindi sila ganoon ka-close para si Xumea Ojin pa ang unang bumati. Pero hindi siya pwedeng magpakita ng kahit ano. Tumango lang si Liu Ruyan. Medyo na late kami. Ate Xu, nag-enjoy ka ba? Nang makita mong nag-uusap ang dalawang babae, hindi ka na nakisali. Mas mabuting huwag nang makialam. Isa pa, kahit mukhang mabait si Xumea Ojin. Ayon sa kwento, siguradong galit siya sa'yo. Pero hindi ka tinantanan ni Xumea Ojin. Si Miss Liu pa mismo ang sumundo sa'yo. Ganyan na ba kayo ka-close? Wala yon. Bilang fiance, trabaho ko lang yon. Sa diary, iniisip mo pa rin si Xumea Ojin. Pagkapasok mo pa lang sa party, hinarang ka na agad ni Xumea Ojin at tinanong ng kung ano-ano. Nainis na rin si Liu Ruyan. Parang may kakaibang pakiramdam na inaagaw ni Xumea Ojin. Ang lalaki niya. Alam ng lahat sa bilog nila. Na kung hindi lang para sa pamilyang Liu. Hinding-hindi papayag si Liu Ruyan sa engagement. At kung gaano kalamig ang trato niya sa iyo pagkatapos ng engagement. Nakita na rin ng lahat. Pero ngayon, bigla siyang nagbago. Nagduda si Xumea Ojin. Posible kayang nababasa rin niya ang diary? Sa pag-iisip nito, sinadya ni Xumea Ojin na tumingin sa likuran nilang dalawa. Nga pala, Miss Liu. Nasaan ang driver mo? Yung medyo gwapo. Bakit hindi mo kasama ngayon? Si Chen Zi. Hindi yon mabuting tao. Tanggal na siya sa trabaho. Wala na siyang anumang kaugnayan sa pamilyang Liu. Nang sabihin ito, nakumpirma ni Xumea Ojin na nababasa rin ni Liu Ruyan ang diary. Kung driver lang, tanggalin kung tatanggalin. Pero dinagdagan pa ni Liu Ruyan ng isang pangungusap. Ito ay nagiging interesante. Dahil alam na niya ang sagot. Pansamantalang iniwan ni Xumea Ojin ang dalawa. At pumunta sa banyo. Pagbalik ni Xumea Ojin sa party. Bigla niyang nakita ang taong iyon, si Chen Zi. Isang driver na tinanggal na sa trabaho. Paano siya nakapasok sa party? Habang nakatingin kay Chen Zi. Ngumisi si Chen Zi. At naglakad palapit kay Xumea Ojin na may hawak na baso ng alak. Sa apat na malalaking pamilya sa Jiangsheng. 3 ang naroon sa party ngayon. Maliban sa pamilyang Luo. Hindi naman sa minamaliit ng pamilyang Luo ang party. Sadyang wala lang silang oras para sa mga ganitong okasyon. Ang matandang Luo ay may malubhang sakit. At kritikal na ang kondisyon. Sa ganitong panahon, kung makikita ang mga anak sa mga party, tiyak na pag-uusapan sila. Kaya minabuti na lang nilang hindi dumalo. Sa party, akala ni Xumea Ojin ay hindi na matutuloy ang nasa diary. Pero nang iangat niya ang tingin, nakita niya si Chen Zi. Mukhang hinahanap din siya ni Chen Zi. Nang makita siya, kumislap ang mga mata ni Chen Zi. Umisi siya kay Xumea Ojin. At naglakad palapit na may hawak na baso ng alak. Ilang araw na ang nakalipas nang iligtas siya ni Chen Zi. May magandang impresyon si Xumea Ojin sa kanya. Pero pagkatapos basahin ang diary, lahat ng magandang impresyon ay nawala na parang bula. At nang mabasa mong isusulat na, plano ni Chen Zi na lagyan siya ng droga ngayon. At nakita niya talaga si Chen Zi. Suklam na siya. Bago pa man makalapit si Chen Zi, umirap si Xumea Ojin. At lumakad palayo sa gitna ng mga tao. Natigilan si Chen Zi. Anong problema niya? Ilang araw pa lang ang nakalipas, naging bayani pa ako sa kanya. Siguradong hindi niya nalaman na plano ko iyon. Kung hindi, hindi siya magpapasalamat ng ganoon. Pero ano yung irap na iyon? Nang makitang ang target niya para sa gabing ito, ay hindi inaasahan ang kilos. Hindi naisip ni Chen Zi kung ano ang gagawin. Pagkatapos kumalma, naisip ni Chen Zi na baka nagkamali lang siya ng tingin. Imposibleng irapan ako ni Xumea Ojin. Para mapalapit kay Xumea Ojin. At makuha ang resources ng pamilyang Xu. Maingat na plinano ni Chen Zi ang lahat.
Imposibleng malaman ni Tsumayaojin. Nagkamali lang ako ng tingin. Nang maisip ito, muling humisi si Chenzi nang may kumpiyansa. At lumapit kay Tsumayaojin. Miss Tsu, nagkataon lang. Nagkita na naman tayo. May dalang 2 baso ng alak si Chenzi. At inabot ang isa kay Tsumayaojin. Tiningnan ni Tsumayaojin ang baso ng alak sa kamay ni Chenzi. At nag-isip sandali. Nga, masyadong nagkataon. Lalo na't wala akong interes na makita ka ulit. Natigilan si Chenzi. Anong nangyayari? Kung ang pag-irap ay nagkamali lang ng tingin. Ang pagiging masama ng ugali niya ngayon ay totoo. Miss Tsu, nagbibiro ka ba? Noong huli tayong magkita, masaya tayong nag-usap. Hindi ba't magkaibigan na tayo? Alam ni Tsumayaojin na tinutukoy ni Chenzi ang pagligtas niya sa kanya mula sa mga siga. Sinadya itong sabihin ni Chenzi para ipaalala kay Tsumayaojin na huwag kalimutan ang utang na loob. Dati, nagpapasalamat si Tsumayaojin kay Chenzi. Pero nang mabasa niya ang diary mo, suklam na siya. Nagkataon lang na nagkita tayo noon. Sabi ni Tsumayaojin habang inaalog ang baso ng alak. Pero hindi iniinom. Naninigas na ang gilid ng labi ni Chenzi sa kapipilit ng umisi. Siyempre, napadaan lang ako noon. Hindi ko pa nga alam ang pagkatao mo noon, Miss Tsu. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Huwag mo nang subukang gamitin ang mga maruruming paraan mo para mapalapit sa akin. Kung hindi, tatawag ako ng pulis para imbestigahan ang lahat. Tuluyang natulala si Chenzi. Paano nalaman ni Tsumayaojin ang plano ko? Para maging sigurado, hindi si Chenzi mismo ang naghanap ng mga siga, kundi sa pamamagitan ng anonymous na pakikipag-ugnayan online. Maliban sa kanya, walang sinuman ang dapat makaalam ng katotohanan. Bakit alam lahat ni Tsumayaojin? Dahil sinadya ni Tsumayaojin na gumawa ng ingay. Napansin mo rin ang nangyayari. Nang makita mong sukang-suka si Tsumayaojin kay Chenzi, napuno ka ng tanong. Isa na namang bida ang nagiging kakaiba. Bakit sunod-sunod na nasisira ang orihinal na kwento? Lahat ng mga bidang babaeng ito, sa orihinal na kwento, ay nahuhumaling kay Chenzi. Ngayon, isa-isa na silang nagiging kaaway niya. Ayon sa orihinal na kwento, dapat ay naglalaro na sina Tsumayaojin at Chenzi ngayon. Si Liu Ruya na nasa tabi mo ay nanliit ang mga mata. Pinagmamasdan ang ekspresyon ni Tsumayaojin. Hindi ito pag-arte, totoo ang pagkasuklam niya. Dahil nabasa niya ang diary mo. At nalaman na lalagyan ni Chenzi ng droga si Tsumayaojin ngayon. Mula nang pumasok sa party. Palihim na niyang inoobserbahan sina Tsumayaojin at Chenzi. Pero hindi niya inaasahan na si Tsumayaojin mismo ang nagbunyag ng plano ni Chenzi sa publiko. Kung gayon, malamang ay nababasa rin ni Tsumayaojin ang diary mo, tulad niya. Kung ganoon ang mga imahinasyon mo sa diary tungkol sa katawan ni Tsumayaojin. Alam din ni Tsumayaojin. Dahil mukhang hindi na niya makukuha si Tsumayaojin ngayon. Naramdaman ni Chenzi na hindi na magandang manatili pa roon. Aalis na sana siya nang tawagin siya ni Tsumayaojin. Huwag kang magmadali. Ang alak na inabot mo sa akin, hindi ko pa nainom. Hindi ka ba excited? Sabi ni Tsumayaojin. Habang inaabot ang alak sa lalaking nasa likuran niya. Ipatest mo to. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong malaman ang resulta. Gulat na gulat si Chenzi. May laman ang alak na to. At alam din niya? Parang nababasa niya ang isip ko. Lahat ng plano ay perpekto. Imposibleng may makalusot. Bakit alam lahat ni Tsumayaojin? Mabubunyag na ang plano, nataranta na rin si Chenzi. Miss Tsu, dahil iniligtas kita, imposible kong saktan ka. Kung hindi ka naniniwala, ibalik mo ang alak. Ako mismo ang iinom sa harap mo. Ang katawan ni Chenzi bilang syura ay kayang pigilan ng bahagya ang epekto ng droga sa alak. Sa ganoong paraan, hindi malalaman ni Tsumayaojin ang katotohanan. Ito na lang ang tanging naisip niyang solusyon. Pero hindi niya inaasahan na si Tsumayaojin ay parang siguradong-sigurado na mailaman ang alak. At hindi na nakipag-usap pa kay Chenzi.
Ang mga bagay sa party na ito, wala kang karapatang tikman. Kahit pa ang alak na may droga, hindi ka karapat-dapat. Pagkasabi nito, iwinagayway ni Tsumeyaojin ang kanyang kamay. At umalis ang lalaking may hawak ng alak. Pagkalipas ng 10 minuto, natanggap ni Tsumeyaojin ang resulta ng test. May laman nga ang alak. Pumunta si Chenzi ngayon para lang lagyan siya ng droga. Dahil nabuking na. Hindi na nag-isip pa si Chenzi. At itinuro ka. Tama ang hula mo. Ang estado ko sa buhay ay hindi pa karapat-dapat sa ganito kamahal na party. Natural na hindi ko rin pinapangarap na may mangyari sa atin, Miss Tsu. Ang nag-utos sa akin na gawin ito ay ang panganay na anak ng pamilyang Su, si Su Chen. Ang mga mata ng lahat ay parang spotlight na tumutok sa iyo. Wala akong kinalaman dyan. Kung iyan ang sinasabi mo, mas mabuting tumawag na lang ng pulis. Propesyonal ang mga pulis sa pag-imbestiga ng ganitong bagay. Para sa ganito kaliit na bagay, tatawag pa ng pulis? Masyado ka namang maarte, Yisu. Laging pulis ang panakot mo. Hindi mo ako kayang harapin ng diretsahan. Ang pagtatangkang lasunin ako ay maliit na bagay lang. Kahit walang magandang impresyon si Tsumeyaojin sa'yo. Pero ang nangyari ngayon, sa diary mo niya nalaman. Kaya nakapag-ingat siya kay Chenzi. Kung hindi, tulad ng nakasulat sa diary. Nangyari na ang nangyari. Ngayon, ikaw at si Chenzi ay magkalaban. Kung pagpipiliin, mas gugustuhin ni Tsumeyaojin na tulungan ka. Ang party ngayon ay hindi lang ang pamilyang Xu ang nag-organisa. Alam niya na kung lalaki ang gulo, masisira rin ang pangalan ng pamilyang Xu. Chenzi, kung ako sa'yo, aalis na ako rito ngayon. Hindi yung nakatayo ka pa riyan at naghihintay ng pulis. Nang sabihin ito, parang nakahanap ng daan para makatakas si Chenzi. Ang matapang, umiiwas sa gulo. Ang maginoo, naghihintay ng 10 taon para gumanti. Tiningnan ni Chenzi ang lahat ng may namumulang mga mata. At tumigil sa mukha mo ng ilang sandali. Sa sandaling ito, si Chenzi ay parang isang mabangis na hayop na handang sumalakay anumang oras. Umiwas ka ng tingin. Alam mong ang galit ng Shura ay tiyak na magdudulot ng dugo. Dahil sa pagsusulat sa diary, lumakas ka na ng husto. Pero hindi pa sapat para labanan ang isang Shura. Iwinagayway niya ang kanyang damit. At malamig na umuwol si Chenzi. Sa wakas, umalis na siya. Pero hindi siya lumayo. Palihim siyang huminto sa isang kanto. Laging nakabantay si Tsumeyaojin kay Chenzi. Alam niyang hindi pa sumusuko si Chenzi. Sumisilip siya sa nangyayari sa loob. Nang maalala ang eksena kanina. Mukhang hindi magkasundo sina Chenzi at ikaw. At kahapon, sa harap mismo ng mga Su, tinanggal ni Liu Ruyan si Chenzi. Naging usap-usapan ito. Lahat ay nagsasabing may isang driver ang pamilyang Liu na hindi alam ang kanyang lugar. Dahil itinuturing ni Chenzi na babae niya si Liu Ruyan. Ikaw ang numero 1 niyang karibal sa pag-ibig. Magaling, magaling. Parehong hinahabol ni Chenzi at ikaw ang katawan ko. At parehong nabigong maglagay ng droga. Pareho kayong hindi mabuting tao. Mas mabuting gamitin ang isa para patayin ang isa. Mula sa diary. Siguradong sigurado si Tsumeyaojin na hinahangad mo pa rin ang kanyang katawan. Kalmado siyang kumuha ng 2 baso ng alak. At inabot ang isa sa iyo. Ay Su, salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Nang iabot niya ang baso sa iyo, sinadya niyang idikit ang likod ng kanyang kamay sa iyong dibdib. Na mukhang medyo malandi. Idagdag pa ang kanyang malambing na boses. Isa itong purong pang-aakit. Malamig kang tumingin kay Tsumeyaojin. At hindi tinanggap ang alak. Nagtanggol lang ako sa sarili ko kanina. Huwag kang mag-assume, Miss Tsu. Kahit hinahangad mo ang katawan ni Tsumeyaojin. Pero malinaw ang isip mo. Si Liu Ruyan na lang na biglang naging malapit sa iyo ay kakaiba na. Pero at least, siya ang fiance mo. Pero itong babaeng to, ano nang problema niya? Hindi naman kayo close. Kahit nagtatanggol ka lang sa sarili mo. Tinulungan mo pa rin akong magsalita. Isa lang akong biyuda. Paano ko lalabanan ang isang tulad ni Chenzi? Kailangan ko ng tulong ng isang lalaki. Kailangan ko ng pagmamahal ng isang lalaki.
Ang pang-aakit na ito ni Tsumayaojin ay parang natural na sa kanya. Ang kanyang mga mata ay parang laging mailuha. Kumikinang. At kasama pa ng malungkot na ekspresyon, nakakaawa talaga. Ikaw lang na malinaw ang isip ang nakakaalam na may bitag. Hindi ganito ang orihinal na Tsumayaojin. Dahil ayaw mo nang makipag-usap pa sa kanya. Wala kang nagawa kundi tumango at tanggapin ang alak, palihim na umatras ng 2 hakbang. Iniiwasan ng kamay ni Tsumayaojin sa iyong dibdib. Si Chenzi na nasa kanto nang makita ito. Halos madurog na ang kanyang mga ngipin. Ikaw na naman. Inaagaw mo ang babae ko. Bakit isang hamak na anak mayaman? Hindi pa sapat ang isang babae, lahat ng gusto ko. Inaagaw mo. Sana, pag namatay ka sa kamay ko, maintindihan mo. Na ikaw ang unang kumalaban sa akin. Dahil ayaw nang panoorin ang dalawang naglalambingan. Umalis na si Chenzi sa party. Si Liu Ruyan naman na nasa tabi habang pinapanood kang inaakit ni Tsumayaojin. Naiinis. Hindi ba't galit si Tsumayaojin kay Suchen? Ano nang kabaliwan ang ginagawa niya ngayon? Sa pag-iisip nito. Sa unang pagkakataon, kinuha niya ang iyong braso. Ang kilos na ito ay isang pagpapahayag ng pag-aari kay Tsumayaojin. Pero si Tsumayaojin ay hindi ordinaryong babae. Dati, gusto niya lang magpanggap na malapit sa'yo. Sa harap ni Chenzi. Ngayon, nang makita ang kakaibang kilos ni Liu Ruyan. Lalo siyang ginanahan. Naaalala ko. Huling beses kong makita si Gisu ay ilang taon na ang nakalipas. Ang tagal mo nang hindi bumibisita sa pamilyang Xu. May nagawa ba akong mali? Napangiwi ka. Ano nang ibig sabihin nito? Tiningnan mo si Liu Ruyan na biglang kumapit sa'yo. At naintindihan mo na ang sitwasyon. Nagpapagalingan ang dalawang babae. Hindi to pwede. Sumakit bigla ang tiyan mo. Masakit ang tiyan ko. Kayo na lang ang mag-usap. Nakatakas ka papuntang banyo. At mabilis na tumalon sa bintana para umalis. Pagka-uwi mo, ang una mong ginawa ay magsulat sa diary. Hindi lang dahil sa pagsusulat sa diary ay may gantimpala. Kundi dahil sa dami ng nangyari ngayong gabi. Kung hindi ka maglalabas ng sama ng loob, mababaliw ka na talaga. Bakit sunod-sunod na nababaliw ang mga babaeng ito? Dahil ba sa sobrang gwapo ko? Naakit sila? Bakit dati hindi sila naakit? Hindi ganito ang orihinal na kwento. Posible kayang ang pagkatao ko ang gusto nila? Si Liu Ruyan na sanay ng sumilip sa diary mo. At laging naghihintay ng update. Nang makita ang mga unang linya, dumilim ang kanyang mukha. Sa kabilang banda, si Tsumayaojin tawa ng tawa sa nabasa. Talagang ang bata pa. Konting landi lang, akala niya gusto ko na siya. Gusto ko lang namang ilihis ang gulo sa'yo. Pero hindi niya inaasahan na nagpatuloy ang iyong diary. Kahit iba-iba ang estilo ni Liu Ruyan at Tsumayaojin. At parehong kaakit-akit. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay lumayo sa dalawang baliw na babaeng ito. So, ako pala ang nagmukhang tanga. Tumingin sa salamin si Tsumayaojin. Ang kanyang magandang hubog ay malinaw na nakikita. Ngumiti si Tsumayaojin. Magmatigas ka lang. Hindi ako naniniwalang wala ka talagang interes sa akin. Sa bagay, medyo nakakalungkot sa party kanina. Hindi ko nakita ang isa sa mga bida, si Luo Qingqing. Ang pamilyang Luo, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Jiangsheng. Si Luo Qingqing ay isa rin sa mga bidang babae na nakakabasa ng diary. Dati, dahil tungkol sa ibang babae ang laman ng diary. Binabasa niya lang ito na parang nanonood ng isang palabas. Kahit hindi siya pumunta sa party. Sa pamamagitan ng diary. Alam niya ang lahat ng nangyari. Pero hindi niya inaasahan. Na biglang nabanggit ang pangalan niya sa diary. Kahit napapaligiran na ng maraming babae. Iniisip pa rin niya ako. Sa orihinal na nobela, kailangang makumpleto ni Chenzi ang 79 na babae sa harem niya. Kaya mabilis ang takbo ng kwento. Pagkatapos makuha si Tsumayaojin, si Luo Qingqing na ang susunod. Ako na ang susunod. Pero ang Chenzi na binabanggit sa diary ay hindi niya kilala. Isang lalaking hindi pa niya nakikilala. Ay agad niyang mamahalin? Kahit hindi pa niya nakikita si Chenzi.
Alam na ni Luo Kingking na masama ang ugali nito. Para makuha ang isang babae, gagawin ang lahat ng maruruming paraan. Isa lang siyang basura. Paano ko naman magugustuhan ang ganitong klaseng tao? Marahil hindi rin nagpakita si Luo Kingking sa party ngayong gabi dahil sa malubhang karamdaman ng lolo ng pamilya Luo. At ito mismo ang gagamitin ni Chenzi. Napakabihira ng sakit ng matanda. Kahit si Luo Kingking ay walang mahanap na lunas. Ngunit ang mas nakakatakot pa. Gagamitin pa ni Chenzi ang sakit ng matanda para mapalapit kay Luo Kingking. Hindi ba't si Chenzi ang bida? Kaya magaling siya sa lahat ng bagay. Sinadya niyang gumawa ng kalokohan habang ginagamot ito, ginulo ang mga akupoint ng matanda na naging sanhi upang agad na maging kritikal ang kalagayan ni Lolo Luo. Nang makita ito, galit na itinumba ni Luo Kingking ang ilawan at mga librong medikal sa mesa. Para makuha ako, ginamit mo pa ang buhay ni Lolo bilang isang biro. Dahil lumaki sa piling ng kanyang lolo, ito ang pinakamamahal niya. Kung may sinumang magtatangkang gamitin ang buhay ng kanyang lolo para mapalapit sa kanya, para na rin itong sumasayaw sa kanyang pinakaayaw na lugar. Sa oras na iyon, ang buong pamilya Luo ay maguguluhan at walang magawa. At sa sandaling iyon, kumilos si Chenzi. At hulaan niyo kung ano ang nangyari. Sa isang simpleng paraan, pinagaling niya ang lolo ng pamilya Luo. Sa paningin ni Luo Kingking, hindi ba't ito ay isang utang na loob na nagligtas ng buhay? Dahil sa utang na loob na ito para sa kanyang lolo, madali niyang nakuha si Luo Kingking. Napakadali lang makuha ang panganay na dalaga ng pamilya Luo. Batay sa dalawang naunang pangyayari, sigurado na si Luo Kingking na ang mga hula sa talaarawang ito ay talagang mangyayari. Kahit na hindi ininom ni Xumayaojin ang alak ngayong araw, naipagtanggol niya ang kanyang dangal at hindi nahulog sa patibong ni Chenzi. Ngunit ang balitang tinangka ni Chenzi na lasingin si Xumayaojin ay kumalat na sa kanilang kakulo. Dahil totoo ang nakasulat sa talaarawan, gusto niyang makita kung paano makakagawa si Chenzi ng mga ganitong kalokohan sa ilalim ng kanyang mga mata. Salamat din sa iyong talaarawan, nalaman ko ang katotohanan ng maaga, para makapag-ingat ako sa hangal na si Chenzi. Sa totoo lang, simple lang ang paraan para mailigtas ang lolo ng pamilya Luo. Kailangan lang siyang turukan ng karayom araw-araw sa loob ng 3 magkakasunod na araw upang buksan ang kanyang tansong at laogong acupoints. Pagkatapos mong magsulat sa talaarawan, naramdaman mong pagod na pagod ka. Masarap sa pakiramdam na napapaligiran ng mga babae, pero ang masama ay mayroong isang kishura, isang uri ng mandirigma. Si Chenzi ay nagbabantay na parang tigre. Sa nobelang ito, siya dapat ang bida. Sa kasalukuyan mong kalagayan, hindi mo pa kayang talunin si Chenzi. May mga bulaklak na hindi mo mapitas, tunay na nakakalungkot. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng gantimpalang item na Golden Silk Soft Silver Armor. Isang item. Nakakuha ako ng isang item. Bumangon ka mula sa kama, sobrang nasasabik. Sa pagtingin sa item, malinaw na ito ay isang kagamitang pangdepensa. Ang Golden Silk Soft Silver Armor ay hindi lang kayang sumangga sa mga bala at iba pang mainit na sandata, kundi pati na rin sa atake ng isang shura. Magaan itong isuot at hindi madaling mapansin, ngunit ang kakayahan nitong magdepensa ay pinakamalakas sa buong mundo. Ang galing talaga ng diary system. Kinabukasan, maaga kang nag-ayos. Sinadya mong isuot ang bagong nakuha mong Golden Silk Soft Silver Armor sa pinakaloob. Nabigo si Chenzi sa panliligaw kay Xumayaojin, kaya tiyak na magsisimula na siya sa susunod na bahagi ng kwento. Mukhang marami kang pagdadaanan ngayong araw. Kakaiisip mo pa lang, tumunog ang iyong cellphone. Ang iyong ama, si Suzening, ang tumatawag. Pumunta ka sa bahay ng mga Luo para sa akin ngayon. Napailing ka na lang. Kung nasaan ang gulo, doon ka kailangang pumunta. Para kang si Conan. Pwede bang hindi pumunta? Maganda ang relasyon ng pamilya Luo sa atin. Naaalala mo ba si Kingking? Noong bata pa kayo, palagi kayong naglalaro ng putik. Ngayon, may sakit ang lolo niya, hindi mo ba siya bibisitahin? Wala akong oras ngayon. May mahalagang kontratang kailangan kong asikasuhin sa kumpanya sa mga susunod na araw. Kailangan kong nandoon. Tulungan mo na lang ako at bisitahin mo ang matanda sa bahay ng mga Luo. Pagkasabi nito, agad niyang ibinaba ang telepono. Alam mong walang saysay ang pagtutol.
Hindi mo lang kayang labanan si Su Zhenming, at higit sa lahat, hindi mo matatakasan ang puwersa ng kwento. Tanghali na nang makarating ka sa bahay ng mga Luo. Narinig mong si Luo Qingqing mismo ang sasalubong sa iyo. Medyo nasasabi kang makita kung anong klaseng karakter ang maalamat na heroine na ito. Sa nobela, bawat heroine ay may kanya-kanyang katangian. Si Luo Qingqing ay isang loli. Dahil sa paglalarawan sa kanya sa libro, kahit hindi mo pa siya nakikita, mayroon ka ng ideya kung ano ang hitsura niya. Kuya Xiaoxin. Pagkababa mo pa lang ng sasakyan, nakarinig ka ng isang matamis na boses. Tumingin ka sa kanya at sa wakas ay nakita mo na ang maalamat na loli heroine. Si Luo Qingqing ay nakasuot ng itim na lace na maikling palda na may puting ribbon sa dibdib na mukhang sobrang cute. Ang kanyang dalawang nakatali na buhok, twin tails, ay may peres na pulat itim na laso. Nang marinig mo ang pamilyar na tawag ni Luo Qingqing, malamig ka lang na tumugon. Ang lamig mo naman. Dahil ba may ibang babae na si Kuya Xiaoxin, kinalimutan mo na ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Sabi ni Luo Qingqing habang nakayuko, mukhang nasasaktan. Napangiwi ang gilid ng iyong bibig. Sa orihinal na kwento, kahit nasabay kayong lumaki ni Luo Qingqing, para kayong aso't pusa na laging nag-aaway kapag nagkikita. Bilang lalaki, hindi mo talaga siya matalo, kaya palihim ka na lang gumagawa ng kalokohan. Halimbawa, itinatago mo ang mga isinampay niyang damit o pinapatay ang kuryente habang naliligo siya. Ano nang nangyari sa 180 degree na pagbabago ng ugali niya ngayon? May sakit din ba to? Kung hindi ko lang nabasa ang orihinal na kwento at nalamang may katawan kang loli pero isip matanda ka at may galit pa rin sa akin, muntik na akong maniwala. Ang mahalaga, sana malinaw sa'yo ang posisyon mo. Babae ka ng bidang si Chenzi, kaya wag kang lumapit sa akin. Dahil ayaw mong makipagkwentuhan, iniba mo na lang ang usapan. Kamusta si Lolo Luo? Nagpapahinga ba siya? Nagpapaaraw si Lolo sa bakuran. Kuya, bakit hindi mo ako sinasagot? Naaalala ko noong college pa lang tayo, gusto mo akong halikan. Ngayong malaki na tayo, bakit parang ang layo mo sa akin? Pusang gala, hindi ko na matiis. Gusto mo bang halikan din kita ngayon? Pagkasabi nito, napatingin ka sa dibdib ni Luo Qingqing. O hawakan kaya? Ngayon, si Luo Qingqing naman ang namula. Gusto ka lang sana niyang asarin, pero hindi niya inaasahang ikaw ang babalik sa kanya at magpapahiya sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi, yumuko at kumapit sa braso mo. Kuya Xiaoxin, parang hindi mo yata ako gusto. Galit ka pa rin ba sa akin dahil lagi kitang kinokontra noong bata tayo? Habang tinititigan ang kanyang malungkot na boses, lumambot ang iyong puso. Gusto mo sanang iwasan ang lahat ng heroine, pero hindi mo matiis na makitang ganito kalungkot si Luo Qingqing. Sa orihinal na kwento, lumaki kayong magkasama, at kahit na laging nag-aaway, mayroon din kayong pinagsamahan. Ang pagiging malayo mo sa kanya ngayon ay talagang nakakalungkot. Hindi, iniisip ko lang na matagal na tayong hindi nagkita. Lalo kang gumanda kaya parang may distansya na. Inangat ni Luo Qingqing ang kanyang ulo at may luha sa kanyang mga mata. Wala namang distansya, Kuya Xiaoxin. Sabay tayong lumaki. Huwag mong maliitin ang ating pinagsamahan. Pagdating ninyo sa bakuran, nakaupo sa wheelchair si Lolo Luo, nagpapaaraw. Ngunit mukhang napakahina ng kanyang kalagayan. Paminsan-minsan ay pumipikit ang kanyang mga mata, at pilit niyang iminumulat ang mga ito para batiin ka ng may ngiti, ngunit dahil sa sobrang pagod ay hindi niya ito mapanatili. Lumuhod ka. Lolo Luo, dumalaw po ako. Nanginginig na ipinatong ni Lolo Luo ang kanyang mga kamay sa iyo, medyo emosyonal. Xiaoxin, sa wakas ay dumalaw ka na kay Lolo. Miss na miss ka na ni Lolo. Simula bata ay inalagaan ka na ni Lolo Luo. Walang anak na lalaki ang pamilya Luo, kaya itinuring kanyang parang sarili niyang apo. Kung ano ang mayroon si Luo Qingqing, binibigyan ka rin niya. Hindi kanya itinuring na iba. Nakaramdam ka ng awa. Pero ito ay mundo ng nobela. Sa mundong ito, ang pinakamalakas ay si Chenzi. Gagamitin ni Chenzi ang sakit ni Lolo Luo para makuha si Luo Qingqing. Ayaw mo nang masangkot pa. Gusto mo lang tapusin ang eksenang ito at makaalis na sa bahay ng mga Luo. Pagkatapos ng tanghalian, ang inaasahang mahalagang eksena ay nangyari na nga. Napilitan kang manatili sa bahay ng mga Luo.
Pagkatapos ng tanghalian, muling nawalan ng malay ang matanda. Lihim na sinunod ni Luo Kingking ang paraang nabanggit mo sa talaarawan at tinurukan na ng karayom ang kanyang lolo.